Paano kung isang simpleng dahon lang ang makapagbago ng buhay mo magpakailanman? Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong nagpasindak sa mundo sa kanyang mga hula, ay minsang nagbunyag ng isang lihim na ritual na napakalakas na kayang magbukas ng kasaganaan. Isipin mong pakuluan ng isang dahon, bulungan ang iyong pangalan sa usok, at panoorin kung paano sisimulang dumaloy ang mga biyaya sa iyong buhay. Alam ng mga Pilipino na ang mga ritual ay may dalang enerhiya, at sinasabing ito ang susi para mabuksan ang pinto ng pera, pag-ibig at swerte. Huwag mong baliwalain ang pagkakataong ito dahil maaaring ito na mismo ang senyas na matagal mo nang hinihintay. Si Baba Vanga ay isang pangalan na puno ng misteryo, respeto at kapangyarihan. Kilala bilang bulag na mistiko ng Balkans, siya ay sumikat dahil napakarami sa kanyang mga pangitain tungkol sa mundo ang nagkatotoo. Mula sa mga likas na pangyayari hanggang sa mga kapalaran ng tao, ang kanyang mga salita ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, minsan takot, minsan pag-asa. Ngunit ang hindi alam ng marami ay nagsalita rin siya tungkol sa mga simpleng ritual, mga ritual na kayang gawin ng kahit sino para anyayahan ang kasaganaan sa kanilang buhay. Para sa mga Pilipino, malapit sa puso ang katotohanan ito. Lagi tayong pinaalalahanan ng ating mga nakatatanda na ang mga dahon, tubig, at salita ay may nakatagong enerhiya. Lumaki tayong naririnig na ang pagpapakulo ng dahon ng bayabas ay nakagagamot o na ang panalangin sa ibabaw ng tubig ay nagbibigay kapangyarihan dito. Ang ritual ni Baba Vanga ay hindi naiiba, isa itong tulay sa pagitan ng pisikal at espiritual. At ngayong gabi, matutuklasan mo kung paanong ang pagpapakulo ng isang dahon at pagbanggit ng iyong pangalan ay makapagbubukas ng mga pintuang hindi mo kailanman inakalang posible. Background kay Baba Vanga. Si Baba Vanga, na madalas tawaging Nostradamus ng Balkans, ay ipinanganak noong 1911 sa isang maliit na baryo sa ngayon ay Bulgaria. Mula pagkabata, puno na ng pagsubok at misteryo ang kanyang buhay. Sa edad na 12, nawala ang kanyang paningin matapos tamaan ng isang malakas na bagyo. Sinasabi ng mga tao na siya'y iniangat ng isang ipo-ipo, at nang siya'y matagpuan, puno ng alikabok at buhangin ang kanyang mga mata. Hindi na niya muling nasilayan ang mundo gamit ang kanyang pisikal na paningin, ngunit mula sa sandaling iyon, nagsimula siyang makakita ng higit pa. Nagsimulang pumasok sa kanya ang mga pangitain, panaginip at propesya na ikinagulat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Habang siya'y tumatanda, libu-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang dumadayo sa kanyang munting tahanan. Mga hari, pinuno, at karaniwang mamamayan ay pumipila upang marinig lamang ang kanyang mga salita. At sa maraming pagkakataon, nagkakatotoo ang kanyang mga pangitain. Nahulaan niya ang malalaking pangyayari, digmaan, kalamidad, at maging ang mga personal na kapalaran. Ngunit higit pa sa malalaking hula, nagsalita rin siya tungkol sa pang-araw-araw na buhay, ang mga simpleng bagay na maaaring gawin ng tao upang kumonekta sa kasaganaan at pagpapala. Para sa mga Pilipino, napakalapit nito sa ating nakagisnan. Laging pinaalalahanan tayo ng ating mga lolo at lola na ang hindi nakikitang mundo ay nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng mga senyales, panaginip at ritual. Ang mga salita ni Baba Vanga ay umaalingaw sa parehong karunungan. Itinuro niya na ang kalikasan ay buhay, na bawat dahon at bawat patak ng tubig ay may taglay na enerhiya. At kapag ang tao ay nakikiayon sa enerhiyang ito, nagbubukas ang pinto ng kasaganaan. Isa sa kanyang mga hindi gaanong kilalang turo ay tungkol sa kapangyarihan ng mga dahon. Ayon sa kanya, ang pagpapakulo ng isang dahon at pagbanggit ng sariling pangalan ay maaaring tumawag ng kasaganaan sa buhay. Para sa ilan, tila masyadong simple ito, ngunit doon mismo nakatago ang hiwaga. Katulad ng paniniwala ng mga Pilipino sa lakas ng dasal na ibinubulong sa tubig o sa bigas, ipinakita ni Baba Vanga na kapag ang intensyon ng tao ay isinama sa kalikasan, ito ay nagiging hindi mapipigilan. Ibinahagi ng kanyang mga tagasunod ang mga kwento ng mga taong sumubok sa kanyang maliliit na ritual, mga nakahanap ng hindi inaasahang pera, muling nagkasama ng mahal sa buhay, o biglang nabiyayaan ng mga pagkakataong matagal na nilang ipinagdarasal. At bagaman may mga nagdududa, ang mga naniwala ay nakaranas ng mga himala. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling mahalaga si Baba Vanga hanggang sa kasalukuyan. Paalala ng kanyang tinig na ang kasaganaan ay hindi lamang para sa mayayaman o makapangyarihan, ito ay para sa sinumang handang maniwala, para sa sinumang kumikilala sa enerhiya ng kalikasan, at para sa sinumang binibigkas ang sariling pangalan ng may pananampalataya.
Sa video na ito, hindi lamang natin muling ikukwento ang kanyang kasaysayan, ipinapasa natin ang kanyang karunungan. Sapagkat katulad ng ating mga ninunong Pilipino, pinaniniwalaan ni Baba Vanga na nakikinig ang universo kapag ang puso mo ang nagsasalita. Koneksyon ng paniniwala at ritual ng mga Pilipino. Sa Pilipinas, ang paniniwala na ang mga dahon at tubig ay may nakatagong enerhiya ay hindi na bago. Mula pagkabata, marami sa atin ang nakasaksi kung paano nagsasagawa ang ating mga nakatatanda ng mga simpleng ritual na pinaniniwalaang nag-aanyaya ng biyaya o nag-aalis ng malas. Kapag nagkakasakit ang isang bata, si Lola ay madalas magpapakulo ng dahon ng bayabas at ipapaligo ito, na sinasabing naglilinis ng katawan at nagtataboy ng negatibong enerhiya. Kapag may lumilipat sa bagong bahay, isinasaboy ang bigas at asin sa pintuan upang pumasok ang kasaganaan. Hindi ito basta-bastang gawain, ito ay sinaunang karunungan na ipinasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Kaya naman napakalapit sa puso ng mga Pilipino ang ritual ni Baba Vanga. Nagsalita siya tungkol sa pagpapakulo ng isang dahon at pagbanggit ng iyong pangalan upang tawagin ang kasaganaan. Madali natin itong maunawaan dahil matagal na nating pinaniniwalaan ang kapangyarihan ng mga salitang binibigkas. Nagdarasal ang mga Pilipino bago kumain, bumubulong ng tabi-tabi po kapag dumaraan sa lugar ng mga di nakikita, at tumatawag sa mga santo at ninuno para humingi ng tulong. Alam natin na kapag nagsalita ka ng may intensyon, nakikinig ang universo. Ang mismong pagbigkas ng sariling pangalan ay may natatanging kapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, ang pangalan ay higit pa sa mga titik, ito ay nagdadala ng pagkakakilanlan, espiritu, at kapalaran. Madalas pinipili ang pangalan ng may dasal, inuugnay sa mga santo, o hango sa pag-asa ng mga magulang. Kaya't kapag binigkas mo ang iyong pangalan sa ibabaw ng kumukulong tubig, hindi lamang ikaw ang tinatawag mo, kundi ang buong enerhiya mo, ang iyong espiritu, upang sumabay sa daloy ng kasaganaan. Maging ang dahon mismo ay may malalim na kahulugan. Kung ito man ay laurel, bayabas, o alinmang banal na dahon, naniniwala ang mga Pilipino na ang mga halaman ay may buhay at may taglay na di nakikitang kapangyarihan. Isipin kung paano natin ginagamit ang mga dahon sa panggagamot, pagluluto, at maging sa mga ritual ng proteksyon. Kapag pinakuluan ang isang dahon, inilalabas nito ang katas at diwa nito sa tubig. At kapag pinagsama ang katas na ito sa iyong binigkas na pangalan, nagiging tulay ito ng pisikal at espiritual. Ito ang dahilan kung bakit madaling makakaramdam ng koneksyon ang maraming Pilipino sa ritual ni Baba Vanga. Hindi ito banyaga para sa atin, ito ay bagay na matagal na nating alam sa ating mga puso. Pinatutunayan lamang ng kanyang propesya ang itinuro ng ating mga ninuno, nakikinig ang kalikasan, may kapangyarihan ang salita, at ang pananampalataya ang nagbabago ng ordinaryo tungo sa himala. Ang ritual hakbang-hakbang. Ngayon na nauunawaan na natin ang pinagmulan at ang malalim na koneksyon ng mga Pilipino sa mga ritual, dumako tayo sa mismong turo ni Baba Vanga, ang ritual ng pagpapakulo ng dahon at pagbigkas ng sariling pangalan. Hindi ito dapat gawin ng pabaya o walang respeto. Simple ito, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa iyong intensyon, sa iyong pananampalataya, at sa kahandaang makipag-ugnay sa mga puwersang hindi nakikita ng universo. Isa, pumili ng tamang dahon. Hindi tinukoy ni Baba Vanga ang isang tiyak na dahon lamang. Ang sinabi niya ay isang dahon na may dalang buhay. Sa konteksto ng Pilipino, ilan sa mga itinuturing na makapangyarihang dahon ay dahon ng laurel, bay leaf, kilala para sa kayamanan at swerte, madalas ginagamit sa mga ritual ng kasaganaan. Dahon ng bayabas, guava leaf, tradisyonal na gamit para sa paglilinis, proteksyon, at kagalingan. Dahon ng banaba, pinaniniwala ang nagtataboy ng negatibo at nag-aanyaya ng panibagong simula. Ano man ang piliin mo, siguraduhin ito'y sariwa, malinis, at mas mabuting pitasin ng may respeto. Huwag basta-basta pumulot, magpasalamat sa halaman, humingi ng permiso, at tratuhin ito bilang isang bagay na banal. 2. Pumili ng tamang oras. Mahalaga ang tamang oras sa mga ritual. Para sa gawaing ito, pinakamakapangyarihan ang mga sandali gaya ng Biyernes ng gabi, kaugnay ng planetang Venus, simbolo ng pag-ibig at kasaganaan. Bagong buwan o kabilugan ng buwan, panahon kung kailan pinakamataas ang enerhiya. Alas negatibo 11, 11 ng gabi, numerong karaniwang inuugnay ng mga Pilipino sa swerte at pagkakahanay. Piliin ang oras na tahimik ang paligid, kung saan maaari kang mapag-isa o makapagnilay. Ang katahimikan at pokus ang susi.
3. Ihanda ang espasyo. Bago magsimula, linisin ang lugar na gagamitin para sa ritual. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng pagwawalis o pagtanggal ng kalat, pagbabaybay ng kandila o insenso upang anyayahan ang positibong enerhiya. Pagdarasal, halimbawa, Panginoon, basbasan mo ang lugar na ito, at naway mabuti lamang ang makapasok dito. Tandaan, ang malinis na espasyo ay naghahatid ng malinis na enerhiya. 4. Pakuluan ng dahon. Maglagay ng malinis na tubig sa maliit na kaserola, mas mainam kung mula sa pitzel o na filter. Ilagay ang napiling dahon at hayaang dahan-dahang kumulo. Habang umiinit, isiping inilalabas ng dahon ang nakatagong kapangyarihan nito sa usok. Ilarawan sa isip ang enerhiya nitong bumabalot sa buong silid ng liwanag, kapayapaan, at oportunidad. Habang kumukulo, ituon ang pansin sa iyong paghinga. Dahan-dahang huminga ng malalim, saka dahan-dahang ilabas. Hayaan mong mawala ang mga alalahanin at dumating ang mga biyaya. 5. Bigkasin ang iyong pangalan. Ito ang puso ng ritual. Habang umaakyat ang usok, dahan-dahang yumuko sa ibabaw ng kaserola, huwag masyadong malapit, sapat lang upang maramdaman ang init. Sa kalmadong tinig ngunit may paniniwala, bigkasin ang iyong buong pangalan ng 3 beses. Banggitin ito na parang tinatawag mo ang iyong kaluluwa. Halimbawa, ako si Maria Santos. Ako si Maria Santos. Ako si Maria Santos. Habang sinasabi mo ang iyong pangalan, isipin mong dinadala ng usok ang iyong mga salita paitaas sa universo. Isipin ang iyong pangalan na nagliliwanag sa hangin, tinatanggap ng mga puwersang hindi nakikita. 6. Idagdag ang iyong intensyon. Matapos banggitin ang iyong pangalan, bulungan ang iyong hiling. Panatilihing simple at malinaw. Halimbawa, tinatanggap ko ang kasaganaan sa aking buhay. Binubuksan ko ang pinto ng kapayapaan at kasaganaan. Pagpalain ako ng mga pagkakataon at proteksyon. Alam ng mga Pilipino na ang mga salita ay may kapangyarihan, kaya panatilihing dalisay ang iyong hangarin. Huwag gamitin ito para sa masama o makasariling kasakiman. Ituon ito sa mga pagpapalang makabubuti hindi lang para sa iyo, kundi para sa pamilya at komunidad. 7. Isara ang ritual. Kapag nasabi mo na ang iyong pangalan at intensyon, patayin ang apoy. Hayaang lumamig ang tubig. Maaari mong gawin ang alinman sa mga sumusunod. Uminom ng kaunting tubig bilang simbolo na pumapasok sa iyong katawan ang kasaganaan. Hugasan ang kamay o mukha gamit ito na parang nililinis ang sarili ng bagong enerhiya. Ibuhos ang natira sa lupa sa labas, ibinabalik ito sa kalikasan ng may pasasalamat. Laging magpasalamat sa huli, magpasalamat sa dahon, sa tubig, sa universo, at sa sarili mo sa iyong paniniwala. 8. Ulitin ng may pananampalataya. Hindi kailangang gawin ito araw-araw. Sapat na ang isang beses sa isang linggo, lalo na tuwing Biyernes o panahon ng bagong buwan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kadalas, kundi kung gaano katapat ang iyong puso. Sa bawat ulit, gawin ito ng may buong paniniwala na ang universo ay kumikilos na upang dalhin ang mga biyaya sa iyo. Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala na ang pinakamaliliit na kilos ang may pinakamalaking kapangyarihan. Katulad ng bulong na panalangin na nakagagamot, katulad ng isang patak ng banal na tubig na nagpoprotekta, ang ritual na ito gamit ang isang dahon ay maaaring mag-anyaya ng kasaganaan. Tandaan, hindi lamang ang dahon ng susi, ito ay ang iyong tinig, ang iyong pangalan, at ang iyong pananampalataya na ginagawang pintuan ng mga pagpapala. At kapag nabuksan mo na ang pintuang iyon, maaaring magulat ka kung gaano kabilis dumaloy ang kasaganaan sa iyong buhay. Ang espiritual na kahulugan nito. Ang bawat ritual ay maaaring mukhang simple sa panlabas, ngunit ang tunay nitong kapangyarihan ay nasa espiritual na kahulugan sa likod nito. Para kay Baba Vanga, ang pagpapakulo ng isang dahon at pagbigkas ng sariling pangalan ay hindi lamang pisikal na hakbang, ito ay tungkol sa pagkokonekta ng iyong espiritu sa mas dakilang puwersa ng universo. Malalim na nauunawaan na ito ng mga Pilipino. Itinuturo ng ating kultura na ang kalikasan ay buhay. Binibigkas natin ang tabi-tabi po kapag dumaraan sa mga puno o bukirin dahil naniniwala tayong may mga nilalang na nakatira roon. Nag-aalay tayo ng pagkain sa altar, nagsisindi ng kandila, at bumubulong ng mga panalangin dahil alam nating tumutugon ang enerhiya sa intensyon. Ang espiritual na kahulugan ng ritual na ito ay nakaugat sa parehong paniniwala na ang buhay ay higit pa sa nakikita at na dumarating ang mga biyaya kapag pinararangalan natin ang mga hindi nakikita.
Ang dahon. Ang dahon ay kumakatawan sa buhay. Bahagi ito ng isang halamang humuhugot ng lakas mula sa lupa, araw, hangin, at ulan. Kapag pinakuluan mo ito, inilalabas nito ang enerhiya ng buhay sa tubig. Sa espiritual na pananaw, ito ay sumisimbolo ng pagbabago, mula sa matatag tungo sa likido, mula sa nakatago tungo sa nahahayag. Para sa mga Pilipino, ang mga dahon ay karaniwang ginagamit sa pampaligo para sa paggaling, sa mga ritual ng proteksyon, at sa mga basbas. Sa ritual na ito, ang dahon ang nagdadala ng kasaganaan ng kalikasan mismo. Ang tubig. Ang tubig ay isa sa pinakabanal na elemento. Ito ay naglilinis, nagbibigay buhay, at dumadaloy ng walang hanggan. Sa Biblia, ang tubig ay simbolo ng buhay. Sa tradisyong Pilipino, ginagamit din ang tubig bilang daluyan ng mga panalangin. Itinuro sa atin ng mga nakatatanda na bulungan ng hangarin ang tubig bago inumin dahil sumisipsip ito ng enerhiya. Sa ritual na ito, ang tubig ang nagiging tagapagdala, ang mensahero, na nagdadala ng iyong pangalan at kahilingan patungo sa universo. Ang pangalan. Ang iyong pangalan ay hindi lamang isang pantawag, ito ay iyong espiritual na pagkakakilanlan. Sa pamilyang Pilipino, madalas pinipili ang pangalan ng may dasal, iniugnay sa mga santo, o ikinakabit sa mahahalagang pangyayari. Kapag binibigkas mo ang iyong pangalan sa ritual, tinatawag mo ang iyong kaluluwa upang magising. Sinasabi mo, ako ito. Ito ang aking kapalaran. Handa akong tumanggap. Sa espiritual na pananaw, ang pangalan mo ay nagsisilbing susi na nagbubukas ng pintuan ng mga biyayang nakalaan para sa iyo. Ang intensyon. Marahil ang pinakamakapangyarihang bahagi ay ang iyong intensyon. Ang pagsasabi ng itinatanggap ko ang kasaganaan ay higit pa sa mga salita, ito ay isang deklarasyon. Ipinahahayag mo sa universo na hindi mo na hinaharangan ang mga biyaya sa pamamagitan ng takot, duda, o negatibong isip. Sa halip, binubuksan mo ang sarili mo upang tumanggap. Alam ng mga Pilipino ang lakas ng mga salitang binibigkas. Ang basbas na ipinapasa ng magulang, ang dasal na ibinubulong ni Lola, ang pangakong sinserong sinabi, lahat ng ito ay humuhubog sa kapalaran. Sa ritual na ito, ang intensyon ang nagbabago ng simpleng kilos tungo sa himala. Nang ibinahagi ni Baba Vanga ang turo na ito, pinaalala niya sa atin ang katotohanang madalas nating nakakalimutan, ang kasaganaan ay hindi malayong bagay, ito ay nasa paligid na natin. Ang kailangan lamang ay pagkakahanay, ang pagkokonekta ng iyong espiritu, ng iyong tinig, at ng likas na mundo. Iyon ang espiritual na kahulugan ng ritual na ito. Mga kwento at halimbawa. Kapag pinag-uusapan ng mga ritual, madaling magtanong, totoo ba itong gumagana? Ang katotohanan, laging magkasama ang pananampalataya at pagkilos. Sa kasaysayan, maraming kwento ang nagpapatunay na ang mga simpleng ritual, kapag ginawa ng may paniniwala, ay nakapagbubukas ng mga pintuang hindi inakala ng tao na posible. At dito sa Pilipinas, kung saan bawat pamilya ay may sariling pamahiin, mas lalong nagiging buhay ang mga kwentong ito. Kwento ng isang lola at ng kanyang apo. May isang lola sa Quezon Province na matibay ang paniniwala sa kapangyarihan ng mga dahon. Madalas umiyak ang kanyang apo dahil pakiramdam niya ay napakabigat ng buhay, kulang ang pera, kakaunti ang oportunidad at nawawalan siya ng pag-asa. Isang gabi, nagpakulo ng dahon ng bayabas si lola at sinabi sa apo, sabihin mo ang pangalan mo sa usok. Kailangang marinig ng mundo kung sino ka. Kailangan mong ipaalala sa sarili mo ang iyong lakas. Sumunod ang bata. 3 ulit niyang binanggit ang kanyang buong pangalan at saka ibinulong ang kanyang hiling, binubuksan ko ang sarili ko sa bagong mga biyaya. Kinabukasan, nakatanggap siya ng balitang may scholarship offer para sa kanya. Ang pamilya ay nag-isip na bakat samba lang ito, ngunit mumiti lamang si Lola. Para sa kanya, gumana ang ritual dahil naroon ang pananampalataya. Isang manggagawa sa Maynila. Isa pang kwento ay mula sa isang jeepney driver sa Maynila na hirap magtaguyod ng pamilya. Araw-araw siyang nagdarasal, ngunit daman niyang may humahadlang pa rin sa kanyang landas. Isang gabi, naalala niya ang paniniwala na ang mga dahon ay may dalang swerte. Sinubukan niyang gawin ang ritual ni Baba Vanga gamit ang dahon ng laurel. Pagkatapos pakuluan, binanggit niya ang kanyang pangalan sa usok at sinabi, bigyan mo ako ng lakas at buksan ang mga pintuan para sa aking pamilya. Makalipas ang ilang araw, nag-message ang isang malayong pinsan na matagal na niyang hindi nakakausap. Inalok siya nito ng part-time na trabaho sa pagde-deliver ng mga produkto.
Ang maliit na oportunidad na iyon ay lumago hanggang sa naging matatag na dagdag na kita, sapat para maipagpatuloy ng kanyang mga anak ang pag-aaral. Muli, sambalang ba ito? O epekto ng pananampalataya at ritual? Para sa kanya, ang ritual ang nagputol sa tanikala ng kawalan. Ang overseas worker. Maging ang mga Pilipino sa ibang bansa ay kumakapit sa mga ritual dahil ang layo sa pamilya ay nagdudulot ng pananabik sa espiritual na ginhawa. Isang nathi sa Dubai ang nagbahagi kung paano niya ginawa ang ritual ng tahimik sa kanyang maliit na apartment. Nagpakulo siya ng dahon, bumulong ng kanyang pangalan, at humiling ng proteksyon at kasaganaan. Ilang linggo matapos nito, na-promote siya sa mas mataas na posisyon at halos na doble ang kanyang sahod. Para sa kanya, hindi ito basta swerte, ito'y patunay na narinig ng universo ang kanyang tinig sa pamamagitan ng ritual. Bakit mahalaga ang mga kwentong ito? Maraming nag-aalinlangan at sinasabing samba lamang ang mga halimbawa, ngunit para sa mga Pilipino, may mas malalim itong kahulugan, ang koneksyon ng pananampalataya, tradisyon, at kapalaran. Hindi man natin lubos na nauunawaan kung paano gumagana ang enerhiya, alam natin kapag may nagbago. Alam natin kung kailan gumagaan ang pakiramdam, kung kailan biglang dumadaloy ang mga biyaya, o kung kailan nasasagot ang panalangin sa paraang hindi inaasahan. Madalas sabihin ng ating lolo at lola, huwag pagtawanan ang mga simpleng ritual. Para sa kanila, maging ang paglalagay ng barya sa garapon, pagsisindi ng kandila, o pagbulong ng pangalan sa ilalim ng gabi ay may bigat. Gumagana ang mga ritual dahil pinapagsama nila ang isip, katawan, at espiritu sa pagkakahanay sa universo. At kapag naganap ang pagkakahanay na ito, sumusunod ang mga biyaya. Ang ritual ng pagpapakulo ng isang dahon at pagbigkas ng iyong pangalan ay hindi tungkol sa mahika, ito ay tungkol sa paggising ng iyong paniniwala. Ito ay isang deklarasyon, handa na ako. Karapat-dapat ako sa kasaganaan. Inaangkin ko ang aking mga biyaya. At kapag ginawa mo ang hakbang na ito, nakikinig ang universo. Kaya habang pinapakinggan mo ang mga kwentong ito, tanungin mo ang iyong sarili, paano kung ito mismo ang senyales na matagal ko nang hinihintay? Mga babala at pag-iwas sa maling paggamit. Bawat ritual, gaano man ito kapangyarihan, ay may kaakibat na responsibilidad. Mismong si Baba Vanga ay madalas magpaalala na ang enerhiya ay tumutugon hindi lamang sa ating mga salita, kundi higit sa lahat sa intensyon na nasa likod nito. Ang ritual ng pagpapakulo ng dahon at pagbigkas ng iyong pangalan ay maaaring mukhang simple, ngunit hindi ito dapat gawing biro o walang respeto. Ang unang babala, huwag itong gamitin sa kasakiman. Kung ang tanging hangarin mo ay mag-ipon lamang ng pera o apakan ng iba upang umangat, mawawala ang bisa ng ritual. Ang kasaganaan ay hindi para sa makasarili, ito'y inilaan upang dumaloy, maibahagi, at lumikha ng kapayapaan at pag-unlad. Alam ng mga Pilipino ang katotohanan ito, ang biyaya ay dumarami kapag ginagamit para sa pamilya, kabutihan, at pagtulong sa kapwa. Ang ikalawang babala, huwag pagtawanan ang ritual. May ilan na nilalait ang mga sinaunang kaugalian at tinatawag itong pamahiin. Ngunit para sa mga naniniwala, tunay ang enerhiya. Kapag isinagawa mo ito ng may pagdududa, pagtawa, o pagtrato na parang biro, hindi tutugon ang universo. Ang pananampalataya ang nagbubukas ng pinto, ang kawalan ng respeto ang nagsasara nito. At panghuli, huwag mag-demand, tumanggap ng may pasasalamat. Hindi makina ang universo na agad nagbibigay ng gusto mo. Minsan dumarating ang biyaya sa hindi inaasahang anyo, bagong oportunidad, biglaang pagkikita, o kahit proteksyon laban sa kapahamakan. Kung pera lamang ang nakatuon sa isip mo, maaaring hindi mo mapansin ang mas malaking biyaya. Kaya kapag gagawin mo ang ritual na ito, lumapit ng may malinis na puso. Sabihin ang iyong pangalan ng may sinseridad, bitawan ang iyong intensyon ng may kababaang loob, at magtiwala na anumang dumating ay para sa iyong pinakamabuting kapakanan. Ito ang tunay na paggalang sa ritual, at ito rin ang paraan upang dumaloy ang kasaganaan. Paalalang kultural ng Pilipino. Para sa mga Pilipino, ang mga ritual ay hindi lamang tungkol sa sarili, kundi para rin sa pamilya, komunidad, at pananampalataya. Mula pagkabata, itinuro na sa atin na ang mga biyaya ay dumadami kapag ibinabahagi, at ang swerte ay lalo pang lumalakas kapag iniaalay ng may pasasalamat. Kaya naman palaging pinaalalahanan tayo ng ating lolo at lola na magdasal bago kumain, mag-alay ng bahagi ng ani, o magsindi ng kandila hindi lamang para sa sarili, kundi pati para sa mahal sa buhay. Ang ritual ni Baba Vanga, bagaman nagmula sa banyagang kultura,
ay kaayon ng parehong karunungang Pilipino. Kapag pinakuluan mo ang isang dahon at binanggit ang iyong pangalan, hindi lamang ikaw ang tinatawag mo ng kasaganaan, lumilikha ka rin ng alon ng biyaya na dumadaloy sa iyong tahanan at pamilya. Isipin mong umaapaw ang iyong pagpapala, pinupuno hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati ang mga taong mahal mo. At sa paraan ng mga Pilipino, ang pasasalamat ang susi. Pagkatapos tumanggap, sinasabi natin ang isalamat. Pagkatapos mabiyayaan, binibiyayaan din natin ang iba. Ito ang tunay na sikreto ng kasaganaan, hindi ito iniipon, ito'y ipinapadaloy. Kaya kapag isinasagawa mo ang ritual na ito, alalahanin ang iyong ugat. Alalahanin ang pamilya. Alalahanin ang pananampalataya. Sapagkat kapag ang pusong Pilipino ay nakaayon sa pasasalamat, hindi mapipigilan ng universo ang tumugon. Pangwakas na paalala. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, baliktanawin natin ang walang hanggang karunungan ni Baba Vanga. Hindi lamang siya nagbahagi ng ritual tungkol sa dahon at tubig, ipinaalala niya sa atin ang mas malalim na katotohanan, ang universo ay buhay, at nakikinig ito kapag tayo'y tumatawag. Ang simpleng pagpapakulo ng isang dahon at pagbigkas ng iyong pangalan ay maaaring mukhang pangkaraniwan, ngunit taglay nito ang pambihirang kapangyarihan. Ang dahon ay kumakatawan sa enerhiya ng kalikasan. Ang tubig ang nagiging sisidlan. Ang iyong pangalan ang nagsisilbing susi. At ang iyong intensyon ang nagbubukas ng pintuan tungo sa mga biyayang nakalaan para sa iyo. Para sa mga Pilipino, hindi na ito bago, ito ang parehong katotohanang dala ng ating mga ninuno, parehong pananampalatayang ibinulong ng ating mga nakatatanda, at parehong enerhiyang gumabay sa atin sa paglipas ng henerasyon. Tandaan, ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Maaari itong dumating bilang pag-ibig, kagalingan, oportunidad o proteksyon. Minsan, ang pinakadakilang biyaya ay ang kapayapaan ng isip o ang lakas na magpatuloy kapag mabigat ang buhay. Kapag ginawa mo ang ritual na ito ng may pananampalataya, idinedeklara mo sa universo, handa na ako. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Inaangkin ko ang aking kapalaran. Kaya ngayong gabi, kapag sinindihan mo ang kandila, kapag pinakuluan mo ang dahon, at kapag bumulong ka ng iyong pangalan, gawin mo ito ng may dalisay na puso. Dahil maaaring ito na ang sandaling magsimulang magbago ang iyong buhay. At kapag natapos mo ang ritual, yakapin ang pasasalamat. Ibahagi ang iyong mga biyaya, alalahanin ang iyong pamilya, at magtiwala sa mga hindi nakikita. Sapagkat kapag ang pusong Pilipino ay naniniwala, laging tumutugon ang universo.